Okay, very well said by our two featured leaders. So we're going to open the floor also for a Q&A. So maybe we can have like 5 questions from the floor. So, sino po? Good afternoon po, Chairman. Good afternoon, Congressman, ex-con. Good afternoon, Ms. Grace. Eileen po from Digital Manila. Gusto ko lang pong itanong kay Chairman. Nabanggit nyo dapat matuto na yung voting public. May mga effort po ba or project ang COMELEC para ma-educate po natin yung mga voters? Kasi po, syempre nakasalalay, parang paano natin sila mapapaboto ng tama? Yung sinabi niyo po kanina. Alam niyo po kasi, yun ang problema ng mga nasa COMELEC, yung katulad ko, hindi namin pwedeng ituro ito yung boto nyo. Hindi namin pwedeng sabihin siya ang ilagay nyo sa balota. Siyempre bawal na bawal po sa amin yan. Talaga pong nanghihikayat kami ng civil society, miyembro ng media, sa ating mga religious group, sa ating mga stakeholders, at sa mga iba nating kababayan, sana sila makapaggabay, lalo ang mga paaralan. Diba? Kasi kung ang mismong paaralan ay hindi nakakapaggabay sa ating mga kabataan, ano na ang direksyon? Ano yung mga nakikita nating karahasan, halimbawa sa mga paaralan? Ibig sabihin ba yan ang kinabukasan natin? At siyempre, ang pinakakauna-unahan pa rin ang pamilya. Kami, pwede lang namin kayo sabihin, baka pwede po natin pabotohin naman sila. Baka pwede naman tayo bumoto. Baka naman pwede magising na maaga, makaboto, o kung hindi man makahabol makaboto. Hanggang doon po ang kaya namin gawin. Pero kung sino iboboto, yan po ang medyo malaking problema. Ito 2025, kung merong isang bagay kayong napansin, yung lahat po halos nang lumabas na resulta ng senatorial election, hindi po sila yung lumalabas sa survey. Hindi po. Pero ako po, nung ako yung iikot sa napakadami sa buong Pilipinas na paaralan, para nga magkampanya kami, o kabataan, gising na, ito na yung tamang pagkakataon. May mga binubulong po sa akin yung mga administrador ng mga paaralan. Yung mga pinuno ng mga paaralan, sabi nila, Chairman, kung malalaman mo na ang survey sa eskwelahan na to, hindi yan ang lumalabas sa national survey. Kaya po, dahil halos lahat ganun na sinasabi, sabi ko, mukhang iba magiging result ng halalan na ito. Eh hindi po ba yung mga lumabas na pangalan, hindi sila yung mga top, sila yung mga minsan nasa gitna o sa bandang huli pa. At tapos sinaakusahan pa si COMELEC na baka mukhang nandaya kami o mukhang hindi totoo ang result. May ganon. Pero alam nyo kung hindi pong susuyuin, so para kung titingnan mabuti, at ating pong lalaliman ang pagtingin sa nangyayari eleksyon, ang kabataan ang naging kadahilanan. 45% ng bumoto ay kabataan. At ito ay aminin nyo hindi. Yung inyong mga apo, yung inyong mga anak, pamangkin, kamag-anak, na kabataan hindi sumunod sa sinabi ninyo. Iba ang binoto, matigas ang ulo kung matigas ang ulo, pero hindi po sila sumunod sa binoto ninyo. Sa sinabi ninyo. Bakit? Sapagkat para sa kanila, meron silang sariling paninindigan at disposisyon. Maaari nagbase sila sa social media. Maaari sa ating palagi, parang mali, bakit social media ang pinapaniwalaan nyo? Eh yun ang kanilang henerasyon ngayon. Kung tayo ay comics generation, yung mga naabutan pa yung comics, o kaya naman yung mga drama sa radyo, iba ang henerasyon nila ngayon. Di ba? So, hindi natin sila masisisi. Pero ang pinaka-importante ito po. Ang pinaka-importante, sila na ang sumulat ng kasaysayan ng ating bansa. And therefore, kung sa inyong palagay mali o sa ating ibang palagay ay tama ang kanilang boto, ang importante, bumoboto sila. And therefore, naipasa na po natin ngayon yung torch ng responsibilidad ng pamamahala sa ating bayan na hindi na pala sa ating nakapasa na balikan ang pagsasabi kung sino dapat ang mga leader ng ating bayan kung hindi sila. And therefore, ang magdidemand ng accountability sa mga nahalal, sila, hindi tayo. Dahil sila po ang sumulat ng kasaysayan nito. Yung boses nila ang mas napakinggan kesa atin.
So sa akin po, yan po, hindi sapat na kay COMELEC lang iaasa ang voters education. Kinakailangan po lahat at kinakailangan ang kabataan ng ating gigisingin. Di ba ba? Ang kabataan ang ating gigisingin. Kung gising na sila, eh di mas maganda. Ang dapat nakatayo, ano ang role ng bawat isa? Ang role ng bawat isa, kahit paano, ipakilala natin ng tama sino ang mga kandidato natin na pagpipilian. Maraming salamat. Magandang araw po, Dean from Today PH. Basically, for COMELEC Chairman. Base po sa karanasan nyo, no, tsaka sa lawak ng kaalaman nyo sa eleksyon, ano po ba yung masasabi nyo? May mga data po ba tayo na tutog na or ilang porsyento ang katumpakan nito? Base, katumpakan ng ano, mga base doon sa bumoto versus doon sa hindi. If I may shortcut it, yung mga hindi nanloko or hindi nag-cheat parang ganun. Ilang porsyento po ba basically yung katumpakan ng kasi maraming issues sir eh. Gaya nung yung mga chips na, anyway, so that's my point. Thank you. Alam niyo po madami siyempre mga laging akusasyon. Dito kasi sa ating bansa wala kasing natalo lahat nadaya. Natural po yun. Kahit ka sa Amerika may ganun na rin eh. Tapos manalo ulit, tumahimik naman eh. Diba? So, paano, nagsisimula po yun muna sa paano natin pagtitiwalaan ng isang proseso at sistema. Obligasyon po ni COMELEC yun. Hindi obligasyon ng kahit na sino. Kapag si COMELEC hindi nagpapaliwanag, kapag si COMELEC ay tumatanggi na ilahad kung ano yung tamang proseso, paano nabibilang ang lahat ng boto, at paano kami na-arrive sa dapat naman i-proclaim, eh sa ating pong palagay, talagang hindi pagkakatiwala ng sistema. Kahit po sa ordinaryo nating buhay, kapag kayo mismong tao pinagpapaliwanag natin, ayaw magpaliwanag, eh alam na natin, kahit na maaaring totoo naman ang gusto sabihin, pero wala tayong narinig, eh parang kasinungalingan yan. Kasi hindi mo maipakat. So, una, ang obligasyon namin yan. Doon sa tungkol sa totoo ba talaga ang results o hindi totoo ang results, madali po kasi akusahan na dapat si ganito nanalo dahil hindi ko kasi sinuportan si ganito. Pero sa bandang huli po, ako na magsasabi sa inyo, halimbawa sa part ko, ano naman ang gagawin ko para dayain ko ang halalan? Eh, sarap-sarap ng buhay ko na bilang practitioner. Hindi po ba totoo yan po? Ako po bago ko na-appoint bilang COMELEC, 85 sa congressman ang kliyente ko, 15 senador. Isipin niyo po yung 38 governors at mahigit pong 200 mayor sa buong Pilipinas. Pupunta ako sa COMELEC para mandaya lang. Hindi ba mas maganda yata nandun ka na sa practice na yon? Pero alam niyo po kaya ako pinasok yung public service dahil lang sa makasakaling may maitutubig tayo ng mga mali. Hindi ko na muna tinignan yung nakaraan. Ayaw kong tingnan yung nakaraan kung talaga ba may layaan or whatever. Ang gusto ko na lang po sa pamamahala ba natin sa kasalukuyan, pwede bang itong timbangin at sukatin na sadyang mapagkakatiwalaan ang ating eleksyon? Hindi po ba? Yun po, yung kung mapagkakatiwalaan ko ba? Kaya po ginawa natin sa COMELEC, may pamamaraan ba para ma-counter-check ng mamamayan, tunay ba ang result ng halalan? Lahat po ng mga ballot boxes na binubuksan sa kasalukuyan sa buong Pilipinas, na binibilang manually ang balota, lahat po yun ay tumugma sa result na piniprint ng makina. Ano ibig sabihin? Wala pong pagkakaiba, walang discrepancy. Sapagkat wala kang magagawa sa makina. Lagi pa ulit-ulit kong binabanggit kapag ako'y pumunta dito po kay engineer, kina Ma'am Grace, lagi ko sinasabi, wala kayong mag-alala sa makina. Ang problemahin natin, yung mga dayaan labas ng makina. Vote buying, pamimili ng boto, paggamit ng resources ng pamahalaan. Hindi naman nila pera ng gobyerno, pera ng tao, gagamitin parang pocket money nila. Di ba? Yan po. Yan ang mga nakakarimari. Yung mga tao hindi pa bobotohin, tatakutin, o kaya iba ang boboto para sa kanila. Wala pong pinakamagandang makina ang magpo-correct noon. Kasi ipapasok na balotang tunay.
Pero ang boto doon, hindi boto ng tao, kundi boto ng iba na binoto yung tunay at lehitimong botante. Yan po ang ating problema. Yan ang lagi. Ang hindi matanggap ng lahat, ang isa nagbigay ng 500, ngayon umaabot ng 5,000. Uuwi na lang ang mga mamamayan sa probinsya nila kasi mas malaki ang kita sa probinsya kaysa kikita sa isang araw. Tatlo pa silang umuwi. Di ba? So ibig ko sabihin, kita nyo po, dumarating tayo sa point na ang vote buying ay nagiging parte ng kulturang Pilipino bilang isang paraan para sa pagboto. Nakakatakot po ang gano'n. Dahil isa lang ang ibig sabihin bilang panghuli. Ang ibig sabihin, kaya pala tayo walang maayos na palengke, maayos na kalsada dapat ay pagkakapal-kapal, lumipis na. Kaya pala ang ating pong educational system ay palpak. Kaya pala lahat tayo naghihirap at may ganyan sapagkat binabawi sa atin yung mga ipinangbili nila ng boto. Hindi po ba? Samantalang kung hindi tayo tumanggi at hindi natin binenta, makapag-demand tayo sa kanila, bakit ganito ang kalsada namin, bakit ganito ang edukasyon namin, at bakit ganito ang kalagayan ng buhay namin. Kasi, hindi ba, sasabihin sa iyo, ipamumukha sa atin, huwag ka magreklamo, binayaran kita eh. Binigyan kita. Tayong mga nandito maaaring walang gano'n at hindi. Eh, paano yung iba? Yun po yung ating laging katanungan. Bakit tayo ngayon dumadating sa punto na nagbebenta tayo ng boto, panglaman sa tiyan sa isang araw, pero habang buhay, na sakripisyo. Yan po yung dapat natin itanong. Huwag po yung makina. Magagaranta ko sa inyo, 99.99997% ang accuracy ng mga makina na yan. Good afternoon po, Jenny, Ma'am Shidato. Para po kay Sir Mikey, ang dami muna roles, sir, na nagkampanan. So, demand ka, first and foremost, businessman, I'm a reservist. Sa, among those roles po, sir, ano ang pinaka malapit sa puso niyo? Actually, nung kasi nangyari sa buhay ko, parang each phase of my life, may kanya-kanyang storya. Yung nagsisimula pa lang ako sa negosyo, I started to, let me share siguro na lang my story. Before I reach 30, sabi ko sa sarili ko, kailangan may 100 million na ako. From nothing, from nowhere. And pinag-check ko yun sa buhay ko, iniisip ko yun. And when I was 30 years old, I have 100 million. Tapos sabi ko, nung 40 ako, sabi ko, kailangan naman meron akong X amount na naman. Pinag-check. Sabi ko sarili ko, I have to have I'm just sharing my experience, no? Sana wala akong magkaroon ako ng basketball team. It's my dream to have a PBA team. And when I was thinking about it, it was almost impossible for me to own a basketball team because I cannot afford it. Pero napakalakas ng persuasion ko sa sarili ko at saka sa utak ko na when I was 40 years old, when I was 38 years old, I bought a PBA franchise. So, the power that I have, or you all have in your mind, is yung kakasabi ko sa sarili ko, nagkakatotoo. And when I was the age of 40, I think that was exactly my age. Sabi ko sa sarili ko, gusto kong makamit yung ultimate na one of the richest of Philippines. And I was, I think, 39 when the Forbes magazine put me as number 26. Hindi ko sinasabi para magyabang. Ang sinasabi ko lang, kung nagawa ko,
marami rin kaya gumawa. But the power of persuasion, sinasabi ko sa sarili ko araw-araw, tuwing gising ko sa umaga, na kaya ko to, kaya ko talunin to, kaya kong gawin to, it's my motivation to myself. Alam nyo, up to now, I'm 50 plus years old. And up to now, I'm always telling people, in the morning when I wake up, 8 a.m., 7 a.m., I'm always excited to wake up in the morning. Sabihin ko, ay, ano ba pwede kong pagkakitaan? No? Ano ba pwede kong gawin ngayong araw? So, you know, by doing yung mental, parati kong naiisip, positive, dahan-dahan na-achieve mo yung mga gusto mo. Yun nga, that's in business. Tapos, pagtalon ko naman sa Congress, I was 9 years naging congressman ako. Naabot ko rin lahat ng gusto ko abutin sa Congress. I was from magiging deputy majority leader, natuto. You know, sa buhay kasi, what I learned is, matututunan mo lahat eh. Diba? Wala akong alam sa Congress. In fact, ayoko maging congressman. But somehow, sabi ko nga, yung least na ina-expect mo maging, doon ka mapupunta. And nung naging congressman ako, naging deputy speaker ako, naging, I did about 150 Republic Acts. Somehow, sabi ko, uy, masarap pala maging congressman, may power ka. But towards the end of my career in Congress, June of 2025, nagkaroon ako ng SEPACS. Ano yung may SEPACS? Separation anxiety. Sabi ko sa sarili ko, pag-alis ko ng Congress, 9 years ako, ano kayang gagawin ko? Although may business ako. Pero, yung power, at saka yung pagiging congressman, pagtutulong, hinahanap ng katawan ko na. You know, if I can share, no? One thing, when I was a congressman, sometimes you walk in the streets, may namamalimos. Nung nasa negosyo pa ako, pwede mong bigyan, pwede mong hindi. Diba? Discretion mo yun eh. Ngayon, pag may namamalimos, iniisip ko, bakit namamalimos ko? Paminsan kakausapin ko pa, nagtrabaho ka ba? Nag-squirt ang araw? Nagiging concern ka na kasi yun na yung buhay ko public servant ka na. So, nagsiswitch talaga yung utak mo from being a businessman to public service. And now, yung nahanap namin ni Vlad at saka ni Ai is the service. We've been helping all around the Philippines and it's a new calling for me. And we've, I think, brought in medical equipments to the farthest of the far. Even Pag-asa Island, nakapagdala kami ng ECG machine, yung ano. Alam niyo, pinuntahan namin isang beses itong Mapud, which is Tawi-Tawi. Ito nga. It is 25 hours by boat from Bonggao, Tawi-Tawi. 48 hours from Zamboanga City. So talaga walang doktor doon. And kami nagdala ng mga equipment. Ngayon, pagka nakita nyo, binigay mo yung equipment doon sa tinatawag nila barrio doctors, makikita mo na paano nila tanggapin na parang it changes your life nila. So, yun yung fulfillment na hinahanap namin. So, each one segment of my life has a different impact to myself and has a different impact to the people that we serve. Iba-iba. Sana, nasagot ko yun. Thank you. Thank you. Pwede ka magpapilala. Jojo, Hi, I'm Jose from Product.com. For Engineer Grace, gusto ko malaman, paano nasimula na you met with these amazing men to feature them in Top News Asia? Ano yung kwento ko sa kanila? Okay, so we're not just talking about them, right? As in totally,
Actually, Top News Asia, it's our third print magazine. So the first one is Rising Tigers, which is all about leadership and lifestyle. And then the second one, In Charge Magazine, all about profiles. And then Top News Asia. So I think I'm going to answer it in general. Kasi almost everyone, pinipicture namin, puro business leaders, government officials, and even philanthropists dun sa mga pages. So, meron kaming batayan at the same time. It must be for national consumption. When I say national consumption, people will be interested also to read about them. And at the same time, they must be inspirational. So, di ba? So, first thing is, since 2010 kasi under TAG Media Group, our advocacy from the start is information dissemination. So, that's under TAG Media and PR when we first established it. Kasi I'm from Laguna. So, I first thought na why a lot of news usually came from Manila. So, I want also the Lagueños to understand also yung mga national news. So, FPJ, right? So, don't forget FPJ. We're together since 2012 for the Laguna Vlogging Summit. You're the first people who understand yung ginagawa natin for information dissemination for a lot of people and everything all about advocacy. So first, don't forget, it's all about leadership. And then the second one is to inspire the Filipino people. So from Laguna Vlogging Summit, lumaki na lang siya. And then don't forget also that I'm a writer under the Manila Times ever since. And also I work, doon sa po, hindi nakakalam, I work in Philippine Information Agency. So ang advocacy ko, although I'm an engineer, diba? So my advocacy really since the beginning is information dissemination, and why not to inspire at the same time everyone who's going to read the publication. Question for Sir George and Sir Mikey. So, so far, nabasa na po ba ng mga friends and family niyo yung article about you sa magazine? And ano po yung reaction po nila sa feature nila sa inyo? Nagsawa na anak ko. But seriously, alam mo, gusto ko ikwento yung story ko, whether in business or Congress, because I want to also inspire the next generation that they can also do it. I always tell people that I came from Lasal and I have yung mga kaklase ko doon, sabi ko, you're no different from me. We came from the same school. If I can do it, why can't you? I always tell them. And it's always a challenge, even to lahat tayo dito. I did it. What makes me different from everyone else? I'm just the same as you. Pero, mas porsigido ko siguro. That's the difference. Pero, pwede rin kayo maging mas porsigido. Di ba? Alam mo, sa buhay, you only need one break. And that break that you need changes your life. And maybe sa swerte lang ako, maraming breaks na dumating sa buhay ko. And a lot of mentors. So, yun lang. And siguro lastly, no, I think the value of education. I have mga lawyers and engineers na nasa katabi ko, but I cannot say less about studying. I will never be where I am if I did not study. Alam mo, nung college ako, nangungopia lang ako. Lahat ng sagot ng katabi ko, yun yung sagot ko. But after that, na-realize ko na, how do I better myself? How do I have the advantage over ito? Yung katabi ko, gusto rin kumita nung kaliwat kanan ko. Ako gusto ko rin kumita. Anong advantage ko? So yung pag-aaral, which I took, kasi may isa akong business na na-fail. Na-fail siya. And sabi ko, ano bang ginawa ko ngayon? So I studied my master's. Sabi ko, may mga sagot pala yun. I keep on studying. And nakikita ko na, di ba parang doktor ka, nakikita mo na paano i-dissect yung problema, to dissect yung mga
how to better yourself. So I cannot emphasize less on the need to further study. Yun lang sana. Sir George? Bago yung question, ang question para sa akin. Opo, Sir, binabasa niyo ba yung mga sinusulat sa iyo? Hindi ko binabasa. Promise. Sa sobrang dami ng nasulat ng Top News, ng Tiger, at such other magazines, and hindi ako nagbabasa. Not because hindi ako interested, but because ayaw kong basahin yung istorya na nakalagay doon dahil either takot ka, baka mali yung nakalagay, or number two, dahil baka masyado ka na po-promote. Ako kasi yung tao, gusto ko nasa background lang, hanggat maaari. So, pero natutuwa ako dahil napifeature ka sa ganito sapagkat, sabi ko nga kanina, ang bawat isang tao may istorya. The fact na yung istorya mo ang nailagay dito, baka kahit paano merong pamamarisan at merong iiwasan na huwag nilang gagawin yung nakita nilang istorya na yon, o kaya siguro maganda yung parte ng istorya yon, yung pinatularan. Tayo, ako, isang katulad ko, I always read mga autobiographies, mga biopic na mga istorya nila dahil meron kang makukuha. So yun po yung ating maganda yung challenge sa atin. Pag po may ganito, huwag nyo na pong tingnan yung personality involved. Tingnan nyo na lang yung storya within the personality. Because perhaps something can be taken. Yung sinabi kanina ni Congressman, ni General, sabi niya, yun yung kanyang inspiration. Yung pag-gising, positive attitude. Yung meron na kaagad sa binubuong, sa kaisipan niya, yun pala yung power of the mind. Yung pala yung pwede mangyari kahit na wag mo lalagyan ng negativism, yung negative sa katawan, sapagkat yung talaga mangyayari. It's really the power of the mind. So kung ako, yun ang titingnan kong napakaganda. Na hindi mo titingnan, mayaman ako ngayon, as well accomplish ako. Ang titingnan nila is paano nila na-reach yung ganong heights. Paano nila na-reach yung ganong klaseng accomplishment. Hindi po ba? So yun doon natin titingnan. Yun ang kagandahan ng isang katulad ng magazine na ito, sapagkat ito ang naglalaman ng tunay na kasaysayan ng buhay ng isang tao. Thank you. This question is for Congressman Mike Romero. So, nakita ko po dun sa video ninyo kanina, parang pumukaw ko sa damdamin ko yung pagtulong natin sa kapwa as far as for the far-flung areas, no, doon sa Malinlago. Ngayon, gusto ko lang po malaman, siguro ito rin po ang nasa isip ng karamihan dito sa atin, kung ano po yung paano po yung proseso para po makasali dito sa research force ng Philippine Army or Philippine Navy po ba ito? Service. Ano? At ano po yung mga kailangan, mga kwalifikasyon na kailangan namin ma-process para makasali po dito sa grupong ito. Salamat po. Thank you. Alam nyo, kahapon lang ako na-confirm. In fact, kasama ko si Colonel Vlad. Because it's the same process as the regular AFP. No? Na ma-confirm ka rin if you are being promoted as Colonel or General. So yesterday, I was confirmed together with Vlad Mata, Colonel Mata, and together with the Chief of Staff of the Philippine Air AFP. 38 po kami. But you can go to, depende kung ano gusto mo. Ako Air Force kasi at that time, ang business ko is airline, yung AirAsia. No? But I've sold off on my 60% of AirAsia after the pandemic. Kasi nung pandemic, medyo kumikita na after 10 years. Nung pagkatapos ng pandemic, nalugi naman kasi walang flight for 2 years. No? So sabi ko, siguro hindi para sa akin itong negosyo to. No? Ganun talaga ang negosyo. May positive, may negative talaga. May panalo, may talo. But dito naman sa reservice, merong tinatawag kaming reserve
whether you like Army, Navy, or online na to eh, Army, Navy, Air Force, you can apply directly. And magkakaroon ka ng 3-month course na every weekend lang. Every weekend, no? Magzo-zoom ka, parang ang tawag dito, Basic Citizen Military Training, BCMT. Magte-training ka, and then meron lang at least 2 times na pupunta ka either sa Army or sa Air Force or sa Navy. Sa Navy, dadaling ka sa boat. Sa Army, dadaling ka sa mga mountain. Sa Air Force, dadaling ka naman sa mga para i-training ka ng basic course. No? And mag-enjoy kayo, and then i-train din kayo how to handle what we call yung disaster management. So, online ko lahat, no? And you will, kung college graduate ka, after 3 months, magiging sergeant ka ng AFP Reserve, and then magkakaroon ka ng ID na nakalagay doon, ano ba ang first name mo? Nestor, ganyan, sergeant, o Army Reserve, Armed Forces of the Philippines. Thank you. Okay, now everyone, we have our last question na po. Hello po, I'm Lutenko of Sampaguita Pages. Ma'am, I would like to say this is the first time since 2016 when the Philippine Readers and Writers Festival ever had a forum dealing with public servants. I have attended 2016 up to 2019. After 2020, wala na. Free pa yon at Raffles Fairmont Hotel. All of the magazines that were featured there were all about publishing special interest, covered magazines. So ito lang po yung talagang nag-feature ng public servant service in meaning na na-inform po talaga ang mga tao. Now, I have 2 questions. One is for Comelec Chairman. Anyway, I would like to tell you, Chairman, that Chairman Comelec, you know, in one of the kapihan sa Quezon City, I met your classmate, and he said, bata pa raw kayo, alam na niya that you are going to be a very good public servant. Best debater daw po kayo sa class. No. So, it's a small press con, but you know, he was informing everybody there. So anyway, ang question ko pa sa'yo, since what if, for example, in the next next president would appoint you to a cabinet member, tatanggapin niyo po ba? Ito po, yung unang-una, mas maganda po i-modify lang natin. Tatakbo ka ba sa posisyon, hindi po ako tatakbo kahit anong pwesto. Hindi po tamang tingnan yun, delikadesa po ang tawag doon. Pag ikaw namamahala ng halalan sa bansa, hindi tamang ikaw makikinabang sa mismo mga proseso na ipinapatupad mo. So, dapat talaga hindi tumatakbo ang isang galing sa commissioner level. So, wag lalo po tayo pag-usapan dito. Sa posisyon ko, alam nyo, hindi ko na lang po babanggitin. Sa present position ko as Comelec Chairman, may in-offer po sa aking pwesto na mataas din. 2 beses, magkaiba. Hindi ko na, ako po dito na lang po ako sabi ko dito na lang ako sa Comelec. Kasi mayroon po commission dito Meron akong nasimulan and therefore kinakailangan tapusin. Hindi pa pwede nagsimula pa, hindi matatapos. Pag mumukha mo na po ang komisyon, yung pag nagsalita ka sa umaga, madaling araw pa lang, alam nila, si chairman yun hanggang hapon. So mas maganda po yun, dahil kahit paano, nagkaroon na ng mukha ang komisyon. So mawawala po ako dyan, and therefore may papalit. Maganda po siguro yung public service na bigyan ng chance ang iba. Yun po yung aking gusto nyo sabihin. Hindi po, wala pong may monopoly ng kakayanan at karunungan. Sapagkat mas marami pong matitino, mas marami pong marurunong, mas marami pong talagang yun ang puso nila magmula sa simula, yung public service. Hindi lang nabibigyan ng pagkakataon dahil sa una hindi nahalal o hindi malapit doon sa nag-aapoy o kaya naman wala pong nagtutulong sa kanila.
Pero kung mabibigyan na ng pagkakataon yung iba, hindi po ba? Yung misang, sila po yung mga misang hindi sikat. Pag sila ang natap mo na maglingkod, sila yung nagpe-perform na maayos. Kasi bakit? Alam yung bakit? Wala kasi mawawala sa mga katulad namin eh. Babalik at babalik ka naman doon sa dati na lang eh. So yun po sa akin, ako po ay nanggaling sa academe din. Nagdin ako ng College of Law, nanggaling. So ibig sabihin, siguro ang babalikan ko na lang, academe. Wala pong sa akin, sa 30 taon kong pagtuturo, wala pong kapalit yung pagtuturo. Dahil lagi-lagi kang mayroong nasasanay na mga at nalibinang na mga kaisipan ng mga kabataan. Ako doon po ako natutuwa. Kaya yung ka-classmate ko yung baka nangope sa akin yung kaya hindi po. Pero alam niyo po, kapag ka nanggagaling yung mga papuri doon sa mga ibang tao na hindi yung sa sarili, hindi mo kinakailangan purihin ng sarili mo kasi pagyayabang po yun eh. Pero pag nanggagaling sa iba, maganda po kahit paano yun sapagkat kahit paano may nakakapansin na ginagawa. Ang atin lang po, yun ang pagtingin natin sa mga ihahalal natin. Hindi yung makapromote sa sarili, wagas. Kinakailangan yung pagpili natin sa tao sa mga susunod na panahon ay dahil sa binulong sa atin, sinabi sa atin, dahil yun ang pagkakakila, dahil hindi yung sila pinromote ang sarili nila. So, yung pagtanggap po, wala po ako sa kahit na anong interes sa puntong ito. So, alam niyo po, ang sinasabi ko lahat bilang panghuli, mukhang napakasarap mag-retire nang nasa middle age ka ng 50 to 60. Hindi po ba? Yun yung retirement ng retirement ng military. Yun ang retirement ng PNP. Para meron ka pang natitira sa buhay mo, para malaan mo naman sa pribado o sa iyong pamilya. Yun po yung akin na yan. So, tama na po muli sa akin ang public service. Hanggang dito lang po ako sa COMELEC. Anyway, sir, yung classmate niyo po, kaya ako nga inisa-isa yung media kasi at that time noon, may mga usap-usapan daw na nandaya ang COMELEC. And then he was vouching for your reputation. Hindi daw kayo dahil nung habang bata pa raw kayo, napaka-trusted person niyo po. Anyway, isa po akong tanong po kay Sir Romero. Sir, siguro naman dahil lumilipad kayo na nakita niyo kung gaano kalaki ang Pampanga, di po ba? Ngayon, ito nga pong issue na sa Paxi, 6,500 hectares. Sa tingin niyo po ba, ito ay, would this be good for our country? Tama po ba yan? At dapat po bang madaliin? O kailangan masusing pag-aaral pa po? You are been to politics, and now you're still in public service, so I'm sure ang concerned din yung mga tao. Ano po ba, sir? As a public servant and as a businessman, I am always pro-business. Anything that will uplift. Isa sa mga batas na nagawa ko yung 4Ps, yung pagtawid pamilya. At thank you. Ang role nito is yung ating mahihirap or yung below poverty from 25% ibababa natin to 9%. Ngayon nasa 16 na because of the Pagtawid Pamilya Program, which is to explain, this is my chance to explain. Nung ginawa namin itong batas na to, these are the same conditional cash transfers na ginagawa sa Latin America, sa Indonesia, sa Vietnam, na ino-augment natin o binibigyan natin ng pangatlong meal o pangatlong pagkain ang ating mga kababayan sa isang araw. For a person or a family of 5 earning 13,000, you have to augment it. Government has to put forward its foot and augment it by about 5,000 or 1 kilo of rice per day. So, anything, bakit ko sinabi yun? Anything that will progress yung kabuhayan ng ating mga kababayan, it's always a plus for me. Now, ang tanong naman dito, whether they will do it correctly, that's the government, executive na bahala doon to see kung environmentally sound ba yan, kung meron ba yan na labag na batas, so it's the executive. But we need a lot of, I'm an economist also, in terms of economy, we need drivers. No?
Pag sinabing drivers of our economy, ano ba magdadrive? No? Puro na lang DPWH contracts ang nagdadrive ng economy natin. Diba? Kasi you need internal spending. Alam niyo sa amin sa Congress, we look at things na pagka gumastos ka, may times 3 parati yun, economically. Kunyari, nagbigay ng kontrata si gobyerno, kaya public spending will always give your GNP higher. Pag gumastos si gobyerno ng 1 million pesos, yung 1 million na yun, pupunta kay contractor, si contractor pupunta sa supplier, si supplier bibili ng kung ano-ano. So may triple effect yun, times 3 yun sa ekonomiya natin. Kaya anything that will bring in cash from the outside, okay, na iikot dito sa ating ekonomiya. Let's say, for example, $1 billion comes into the Philippines. That comes into the Philippines fresh cash that will support our economy. Makakakuha ng trabaho, makakakuha ng pambili ng kung ano-ano. And those are the drivers that we need. But whether yung paksili ka, government has to have yung support mechanism and yung mga defense mechanisms dyan para hindi tayo ma-exploit masyado at saka hindi siya maging environmentally sound siya. So, it's always a plus, I think. Thank you. Okay, thank you so much, everyone. Thank you so much, everyone. I hope marami po kayo natutunan from our featured leaders.